Players mula sa UAAP, posibleng magkaroon ng problema si Coach Norman Black na naatasang magdepensa ng titulo ng Gilas sa SEA Games, bunga ng lumabas na balita. Inilabas naman ni Mon Fernandez ang nakikita niyang rason bakit nahihirapang kumwada si Junmar Fajardo sa international na competition. Kasabay niyan, ibinulgar din ni Mon Fernandez ang isang sikreto na ibinahagi niya kay Junmar sakaling makaharap ang matataas na kalaban. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, paki-subscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Sa huling balita, marami ang nag-submit ng kanilang application para makasama sa hanay ng Gilas na magdedepensa ng titulo sa SEA Games. Subalit base sa lumabas na pahayag ng pamunuan ng UAAP, tila magkakaroon ng problema si Coach Norman Black sa pagkuha ng manlalaro sa UAAP. Narito ang report. Tutukan natin ang sinabi ni Atty. Rebo Sagisag sa report ni Roman Sures ng ABS-CBN News. Sa tingin ko hindi naman talaga saklaw ni PBA Commissioner Willie Marcial ang usapin tungkol sa SBP kasi ang SBP, iisa lang naman ang sport, basketball, and tingin ko kahit noon pa, naiintindihan din nila na kailangan nilang suportahan ng UAAP at ang mga lokal nating liga. Kasi kung papatayin mo yan, mawawalan din sila ng pinagkukuhanan ng players para sa kanilang pool. Kaya sa ngayon, wala pang commitment, pinag-aaralan pa. Nasa desisyon ng mga teams kung magpapahiram sila ng players kung sakali. Okay, so mga ka-playoff, sinabi natin na baka magka-problema si Coach Norman Black na naatasang mamahala ng depensa sa titulo ng Gilas sa SEA Games dahil mula mismo kay Atty. Rebo Sagisag, hindi sila ang dapat kausapin tungkol dito. Ang team na dapat ang kausapin sa aspetong yan. Etong mga team na to, hawak din sila ng pamunuan ng UAAP. So, ibig sabihin, may say pa rin ang UAAP board sa nasabing issue, di ba? Pero may bawi naman si attorney. Sinabi niya na pinag-aaralan pa yan. So, baka sakali, napayagan nila yung mga players mula sa UAAP na sumama sa depensa ng titulo ng Gilas sa SEA Games. Good news pa rin kahit paano, di ba? Kahit kasi sabihin na wala pang desisyon, mahalaga din siguro yung pinag-aaralan nila tungkol sa isyong yan. And yung mga nasa hanay ng UAAP mga playoffs, kasama doon si Michael Phillips, isa sa mga nakasama ni Coach Chot Reyes sa pagsungkit ng titulo sa SEA Games noong 2023, di ba? Malaki rin ang potential niya sakaling hugutin ulit siya ni Coach Norman Black. Pero bukod dyan mga playoffs, tinabla rin umano ni Atty. Rebo Sagisag ang hiling ni PBA Commissioner Marcial na payagan ang graduating at one-and-done players ng UAAP na makapasok na sa paparting na PBA draft na gaganapin ngayong September 7. Ibig sabihin, maghihintay pa umano ng 9 na buwan ulit ang mga players na mula sa UAAP para makapag-apply ulit sila sa draft kung gusto nilang pasukan ng PBA. Kung gusto lang naman, kasi may iba naman talaga na gusto nila mag-overseas. So balikan natin yung pahayag ni Atty. Rebo tungkol sa Gilas, pinag-aaralan nila. Alam nyo, maganda dito, inamin niya na magkaibigan naman sila ni Ms. Erica D, ang Executive Director ng SBP. Ayon pa rin sa kanya, nag-uusap naman umano sila or malimit sila nag-uusap. So may nakikita pa rin tayong magandang mangyayari sakaling hilingin ni Coach Norman Black na isama sa hanay ng Gilas para sa SEA Games ang ilang players ng UAAP. Habang hindi pa sigurado ang ilang players ng UAAP sa hanay ng Gilas Pilipinas, inilabas naman ni dating PBA player at 4-time MVP Mon Fernandez ang rason bakit nahihirapan si Junmar Fajardo sa international na competition. Ayon sa kanya, sukat umano ang isa sa mga rason bakit nangyayari yun. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Mon Fernandez sa report ni Luisa Morales ng One Sports. Sa totoo lang, dahil sa lakihan ng mga players sa international na competition o tournaments, ganun lang kasimple yun. Dito sa atin, nadodominate niya talaga kasi wala namang kasing laki at kasing galing niya siguro. Kung meron man, isa o dalawa lang, di ba? Pero sa world stage, halos lahat ng teams may mga 7-footer o 6'10", 6'11 na players. Kaya medyo mahirap talaga para sa kanya. Sakto yung sagot ni Mon Fernandez, di ba? Yung height talaga. Malaking factor yun kay Junmar. Sa international na competition kasi, andun lahat yung skilled players. Yung height, yung galing, yung bilis, kahit malalaki sila, di ba? Andun din. Present yun sa FIBA. Pero dito sa PBA, nangingibabaw siya dahil kahit may malalaki tayong players dito, hindi sila katulad ng players na nakakaharap ni Junmar sa FIBA. Kaya ang resulta, kahit 8-time MVP siya, medyo nangangapa siya sa bakbakan kapag nasa international na competition. Minsan naiiwan din siya dahil sobrang athletic ng kalaban bukod sa matataas talaga sila. Katulad halimbawa ng New Zealand, ang lalaki na nila tapos athletic pa, di ba? While yung mga player dito sa PBA, iba sila, hindi sila ganun na katulad ng nasa international na competition. In fairness naman kay Junmar, gumagawa rin naman talaga siya ng paraan para mas maging produktibo. Ang problema, kapag kasi pinisikal niya sa ilalim, katulad ng ginagawa niya dito sa PBA, nahuhuli kaagad siya ng referee. Yun
Yun yung isa sa nakita natin ng Asia Cup. Manipis ang tawag ng referee kumpara dito sa PBA na sanay sa kanyang pagiging pisikal. Dito tanggap ng referee yon, pero sa FIBA hindi pwede yon. So isa pa rin yun sa mga rason bakit nadidismaya siya sa bakbakan. At ang resulta, kinukulang siya sa production. At kapag kinulang siya sa production, basing naman yung nakukuha niya mula sa mapanuring mata ng netizen. Bukod sa napansin ni Mon Fernandez na sukat ng players ng dahilan ng mahinang production ni Junmar, inamin din niya na itinuro din niya dito ang isang paraan kung paano makakalusot ang kanyang mga birada kapag nasa international na competition. Tanong, ano nga bang itinuro ni Mon Fernandez kay Junmar? Tutukan natin si Mon Fernandez sa report ni Luisa Morales ng One Sports. Tinuruan ko si Junmar noong nasa college pa siya kung paano gawin ng skyhook at nagawa naman niya yon. Pero hindi niya talaga na-master. Sabi ko sa kanya, kakailanganin mo yan sa international competitions. Lalo na kapag mas malalaki at mas magagaling ang mga kalaban mo. Pero ayun, ganun talaga. Ganyan lang talaga eh. So ayun, hindi nga niya na-master. Master na master kasi ni Mon Fernandez yon nung panahon na naglalaro siya dito sa PBA, yung skyhook. Tama siya, magandang bala sana yon kung na-master ni Junmar yung mga ganong berada. Isang bala yon para hindi siya mahuli ng kalaban kapag gusto niyang kumamada. Pero sa isang side, may kakayahan naman si Junmar at siguro i-apply na rin natin sa kanya yung sinasabi ng karamihan na magkakaiba talaga tayo. Yung galing ni Mon, hindi yun ang magiging galing ni Junmar. Mahirap i-duplicate ang kakayahan ng isang tao sa kanyang kapwa or kaibigan, di ba? Noong Asia Cup, nag-average lang si Junmar ng 5 points, 3 rebounds at isang assist per game. Yung average niya sa minuto, mababa rin kasi 16 minutes lang siya dun eh. Ang baba, di ba? Kakaiba talaga sa nakikita nating Junmar dito sa PBA. Dito kasi babad na babad siya tapos siya pa rin ang main man. Pero sa FIBA, nahihirapan siya. At ang rason, siyempre binigay na ni Mon Fernandez kung bakit ganun yun, di ba? So sa paparating na Nobyembre, sa World Cup qualifiers na makakaharap ulit ng gilas ng New Zealand at Australia kasama ang Guam, hindi natin alam kung may tatanggalin si Coach Tim or wala. Pero isa ang sigurado, babalik si Kai Sotto at posible rin na makapasok si QMB. So guys, maraming salamat.